Sa ilalim ng nagbabagang araw ng isang lugar na hindi niya kilala, mukhang payapa at maliwanag ang langit, masyadong payapa para sa kung anong mangyayari. Nabasag ang katahimikan ng umalingaw-ngaw ang malakas na alulong ng isang dambuhalang dragon na maraming ulo, yumanig ang hangin at napako sa kinatatayuan ang mga aliping sundalo. Ramdam nila ang takot na gumagapang sa balat nila, pero pinilit pa rin nilang itaas ang mga sibat, pinipilit ang nanginginig na katawan na magkalabog ang bakal, baka sakaling matakot ang halimaw. Pero ang digmaan ay isa ng bagyong puro kaguluhan. Alikabok, dugo, at mga bangkay ang sabay-sabay bumabagsak. Sa loob ng gulo, may isang mandirigmang naglalakad mag-isa, malamig ang mata, puro patayan ang galaw. Ang espada niya bumagsak sa isa pang kaunang kalaban, brutal, walang awa. Sobrang wild ng galaw niya na pati kakampi niya umatras, sumisigaw habang nakikipaglaban sa halimaw sa tabi nila. Nakatayo ang mandirigma, nanginginig ang mga paa na parang mismong lupa tinatanggihan siya. Nanginginig ang buong katawan niya sa sobrang pagod, bawat kalamnan parang sumisigaw matapos ang matagal at madyugo na patayan. Napansin ng kalaban ang kahinaan at sumugod, gutom sa huling mandirigmang nakatayo. Puno ng dugo ang katawan niya, bawat hinga pabigat ng pabigat. Lumabo ang paningin niya, parang nawawala ang mga kulay. Wala nang natira sa loob niya, lumipad ang lakas niya, at bumagsak ang katawan niya. Nahulog siyang wala nang magawa habang nagwawala ang digmaan sa ilalim niya. Habang bumabagsak, lumitaw sa paligid niya ang sandamakmak na hologram ng system messages, kumikinang sa alikabok at usok. Inanunsyo nila ang paggising ng mga dati niyang tagong katangian, mga kapangyarihang di niya alam na meron siya. May umakyat na lakas sa katawan niya, parang apoy, hinayla siya pabalik mula sa bingit ng kamatayan. Pagbagsak niya, kumalat ang shockwave sa mga kaaway, at gumalaw ang katawan niya na may bagong nakakatakot na puwersa. May malakas at mabangis na sigaw na lumabas sa kanya, pinakawalan ang huling puwersa para lang mabuhay ng isang segundo pa. Tapos biglang nabasag ang buong digmaan, parang panaginip na naglaho. Pagbalik ng ulirat niya, hindi na siya mandirigma, kundi si Kim lang, nakaupo mag-isa sa madilim na kwarto na magulo. Amoy lumang pagkain at nakalimutang araw ang paligid. Nagliliyab sa harap niya ang screen, game over. Isa na namang buhay sa digital world ang nagwakas. Humilig si Kim at humalaklak ng mapait. Ironic kung gaano katalino pakinggan ang pangalan niya kahit ramdam niya na wala. Ito na ang buhay niya, isang maliit na kwarto, kung saan ang ilaw ng monitor pumalit sa sikat ng araw. 5 taon na niyang binigay lahat para sa iisang layunin, iniwan ang totoong mundo. Tinawag niya ang sarili niyang alamat, pero sa loob lang ng isang larong halos wala ng tao. Panji niya, dating sikat, dating puno ng players na may pag-asa, nangangako ng isang wish sa sinumang makaka-clear. Pero imbes mangako, dinurog niya halos lahat dahil sa karumal-dumal na hirap. Ngayon, parang walang tao sa servers. Nakipaglaban sila sa mga boss na parang imposible, mga halimaw na walang awa na pinapatay lahat ng strategy agad-agad. Mas masama pa, ang lore ng laro, kalaban ang mga NPC na di mo kayang talunin, walang espasyo para magkamali. Isang pagkakamali, delete ang character. Sa Pangea, kapag patay ka, tapos na. Walang second chance, walang recover. Parang yung mga sigarilyong tambak sa ashtray niya, sunog na, ubos na, patay na ang community ng laro. Parang ayaw mismo ng laro na may makarating sa ending, parang may kung anong puwersang tinutulak ang mga player palayo. Pero siya, nanatili, naalala niya ang pagkamatay ng latest character niya, punong-puno ng rare items, wala na ngayon. 5 taon ng pagsisikap, biglang mabigat sa dibdib. Tapos may gumalaw sa screen, binasag ang katahimikan, may alert. Lumabas ang nakakagulat na mensahe, ang pagkamatay ng character niya nagbigay ng sobrang dami ng soul points. Napahinto siya, nakatitig sa numero, parang di makapaniwala. Mas malaki pa ito sa lahat ng nakukuha niya sa pag-delete ng ibang characters noon.
Ang brutal na sistema ng laro, ginagawang currency ang character para sa next life, at ang soul points ang puso ng progress. Dito ka bumibili ng talent at lakas mula sa simula. Naalala niya yung dating mandirigmang namatay na may titulong Master of Swordsmanship, ngayon, parang maliit na reward kumpara sa nakuha niya. May 1.6 million points siya. Yung mga limitasyon na laging pumipigil sa kanya, nawala. Kaya niyang i-max lahat ng stats. Dati, lagi siyang pumipili ng safe magic talents para iwas patay agad. Pero ngayon, may pumutok sa loob niya. Binaliwala niya ang pag-iingat. Pinindot niya ang random. Ibinigay niya ang future niya kay Chance. Tinanggap niya, di niya talaga matatalo ang laro. Gagawa na lang siya ng huling obra maestra, isang karakter na may enjoy niya bago siya tuluyang umalis. Pinindot niya ng buo ang confirm. Hindi niya alam na itong maliit na click hihila sa kanya papunta sa kapalarang wala sa isip niya. Umalis ang isip niya, lumutang sa isang alaala na pilit niyang nililibing, isang tahimik na coffee shop, at ang araw na nabasag ang puso niya. Naalala niya ang gulo sa dibdib habang unti-unting binabasag ng babae ang relasyon nila, kalma, pero malamig. Bawat salita mas masakit kaysa anumang talo sa laro, hinahantad ang wala siyang ambisyon, at buhay niya parang nakastock. Ang bigat ng adulthood, expectations, kasal, lahat iyon nasa tingin niya. Wala siyang masabi, walang depensang sapat. Kinumpere siya sa ibang umuusad sa buhay, at bawat comparison parang paliit ng paliit siya. Ang disappointment nasa pagitan nila, mabigat at totoo. Parang spotlight na siya na lang ang naiwan sa buhay. Gamulong ang hiya sa loob niya, pinayuko siya habang unti-unting gumuho ang loob niya. Sa huling buntong hininga, tinapos ng babae ang 5 taon nila at umalis na hindi lumingon. Yung huling, sana maging okay ka, kumalabog sa loob niyang wala ng laman. Sa malamig na ilaw ng kafe, nakaupo siyang mag-isa, parang anino na wala ng mundo. Ang rejection na iyon pinutol ang huling tali niya sa damdamin, iniwan siyang lutang at walang laman. Dahil sa sama ng loob at desperasyon, nag-resign siya sa patay na trabaho at nagtago sa digital world na di siya hinuhusgahan. Ngayon, nakatingin sa maliwanag na screen, pinangako niya na iiwan niya ang mahina niyang sarili. May apoy sa dibdib niya, sinimulan niya ang proseso, gumastos ng points ng sobrang bilis para palakasin ang pinaka-core ng character niya. May kumislap sa salamin niya habang nirehistro ng system ang isang bihirang halo ng traits. Napahinto siya, nagising ang instincts ng gamer. May kakaiba, may lumabas na prompt, sinisira ang normal na proseso. May paanyaya, nakamit niya ang requirements para sa isang singularity. Di pa siya nakakakurap ng lumobo ang digital world at nilamon siya buo. Pumutok ang panik sa loob niya nang maghalo ang monitor at realidad, hinihila ang katawan niya papasok sa pulang liwanag. May halimaw na alulong sa kawalan, puno ng galit ng Diyos at pangako ng pagwasak. Parang biniyak ang utak niya sa sakit. Umuikot ang mundo, baluktot ng isang boses na galing sa kailaliman ng loob niya. Dumaan ang boses sa sakit, banyaga pero parang kadugtong niya. Bumagsak ang katawan niya sa sahig ng kwarto, walang galaw, nawala ng malay sa bigat ng connection. Sa dilim, tumibok ang monitor, parang humihinga, nagliliwanag sa kwarto. May kakaibang propesya sa screen, tungkol sa isang figurang nasa gitna ng paglikha at pagkawasak. Tapos may huling mensahe, malamig, parang nang aasar, binabati siyang maging masaya sa impyernong naghihintay. Nang bumalik ang ulirat niya, parang may bota na tumama sa tadyang niya. Napahinga siyang bigla, napalibutan ng alikabok at init, ibang mundo na ito. Nakatayo sa harap niya ang isang malupit na tagapangasiwa. Sumisigaw na itatapon siya sa halimaw kung di siya tatayo agad. Binanggit ang pangalang Hydreigonon, at kumapit ang takot sa dibdib niya. Kilala niya ang halimaw na yon. May latigaw na pumalo sa tabi niya, sumitsit sa hangin, pero nakatutok na ang mata niya sa malayo.
Sa Horizon, ang mga multi-headed na halimaw na libo-libong beses niyang tinalo sa laro, nakatayo na parang bangungot na buhay. Utak niya nagmamadaling intindihin ang imposible, mula sa madilim na kwarto, ngayon nasa nagbabagang disyerto siya. May mahinang tunog na lumabas sa lalamunan niya. Eksaktong panji niya, 5 taon niyang pinag-aralan ang mundong ito, narito na siya sa harap niya. Parang sagot, may lumutang na holographic status window sa hangin. Nanlaki ang mata niya, walang duda, max stats, 12. Walang katapusang listahan ng hidden traits. Nakatayo sa gitna ng hukbo ng alipin, tinanggap niya ang surreal na katotohanan. Napalipat siya sa laro. Totoo. Hindi ilusyon ng interface, solid na katotohanan. Tinitigan niya ang numbers, nakatili lang. Base stats 12, imposible. Mas nakakagulat, 13 legendary traits na kumikislap. Divine powers. Level 1 pa lang. Di pa niya nasasakop ang bigat ng lahat pero umuga ang lupa. Lumakas ang pagyanig sa buhangin. Tumangala siya, ramdam ang panganib na mas malala kaysa overseers na may latigo. Even ang mga veteranong alipin na tulala, namumutla, alam nila ang panginginig na iyon. May dambuhalang ulap ng alikabok sa horizon, papalapit na parang bagyo. Sumigaw ang mga sundalo, basag ang truce, sumugod ang puwersa ng Desert Queen, sakay ng mga higanteng Hydra. Sa unahan, nakatayo ang Snake Princess, matalim ang presensya habang inaakay ang mga halimaw sa laban. Napatitig si Kim, na shock kung gaano kabilis naging patayan ang battlefield. Kilalang kilala niya ang NPC na ito, isa sa mga pinakamapanganib sa lore, hindi dapat hinaharap na hindi handa. May matinis na chime na tumunog sa gitna ng kaguluhan. May bagong prompt. Nakapula at malamig ang window, unang main quest. Simple at brutal ang goal. Mabuhay, o mamatay, dito at sa totoong mundo. Parang suntok sa sikmura ang penalty, umapaw ang primal na takot sa dugo niya. Di pa siya nakaka-react, dumilim ang langit. Bumuhos ang ulap ng may itim na palaso sa walang kalaban-lab ang mga alipin. Sigawan, bangkay, puro dugo. Habang lahat nagtakbuhan, siya natulala, nakabaon sa pagitan ng pagkagulat at takot habang lumalapit ang kamatayan. Nag-fail ang instinct niya sa isang sandali. Tapos may malamig na asol na ilaw na yamakap sa katawan niya. Nag-activate ang Heart of the Iron-Blooded Monarch, binura ang panik sa isip niya. Nawala ang takot, pinalitan ng malamig na kalma na sobrang linaw. Doon niya nakita ang espada malapit sa bumabagsak na sundalo. Alam niya, kung tatayo lang siya, patay. Gumalaw ang katawan niya bago pa makapag-isip ang utak. Sumulong siya, iniwasan ang bumabagsak na tao at dinampot ang espada. Kumapit ang kamay niya sa hawakan, parang natural, parang habang buhay niya ng hawak. Nang tumayo siya, parang may vibrate ang bakal, sumasagot. Sa lakas na umaakyat sa loob niya. Iwinasiwas niya ang espada, sobrang kontrolado. Nasalo niya ang patay na palo ng isang overseer, perfect timing. Bumalik agad ang counter, malinis, isang hiwa, patay ang kalaban sa isang mabilis na galaw. Tumalsik ang dugo sa buhangin. Wala siyang takot, puro lamig at focus sa katawan, steady ang stance. May asul na liwanag sa mata niya, may lakas na umaangat. Tumunog ang system chime, Weapon Master Awaken. Si Kim ngayon, hindi na gamer lang. Mandirigma na siya, hinulma ng code at dugo, handang harapin ang impyerno. Sumugod sila papunta sa kanya, nakita ang nag-iisang tao sa gitna ng gulo at inakalang madali siyang tapusin. Bumaba sila na puro mura, pagbabanta ng kamatayan, at nakaamba ang mga armas na parang guguyiran siya pira-piraso. Gumalaw siya na parang veteranong mandirigma, dumulas sa ilalim ng ubos buhay na palo ng sibat, yung talam nito hangin lang ang nasapol. Nang mahawakan niya ang sandata ng kalaban, may kakaibang kilalang sensasyon na kumislot sa mga kalamnan niya. Parang kilala na ng katawan niya ang galaw, kahit unang beses pa lang niyang humawak ng ganitong klase ng sandata.
Dahil sa mga tagong trait na halos di niya maintindihan, nakapagbato siya ng perfect na counterattack. Bumulusok ang ninakaw na sibat ng sobrang precise, parang hawak ng Grandmaster, tumagos ng malinis sa kalaban niya. Mabilis at marahas ang galaw niya, kaya kinain ng takot ang natitirang Slavers. Umalangaw-ngaw ang mga sigaw sa ibabaw ng kalabog ng bakal ng marealize nila na yung tinawag nilang Easy Prey ay isang bangungot pala na nagtatago. Gumalaw siya parang multo, umiikot at umaatake ng sobrang fluid, lampas sa kahit anong limit na dapat meron ang isang baguhan. Kahit sa gitna ng adrenaline, nakatitig siya sa sarili niyang galaw, hindi makapaniwala kung paano nagagawa ng katawan niya ang mga combo na dati, tinitipa lang niya sa keyboard. Pero walang oras para malito sa gitna ng digmaan. Isang tirang diretsyo sa leeg niya, isang palo na kayang pumatay ng kahit sinong hinahina, naparanggo niya ng kusa. Sa gitna ng kaguluhan, nag-activate ang observation trait niya, at nakita niya ang kumikislap na agos ng mana sa loob ng katawan ng kalaban. May system message na kumislap sa utak niya, kinukumpirmang kayanan niyang hulaan ang bawat paparating na atake. Gamit ang foresight na yun, umiwas siya sa isa pang palo at gumanti ng isang napakalakas at tiyak na hataw. Sa sobrang lakas ng impact, nabasag ang guard ng kalaban at natapos ang laban agad-agad. Hindi na siya bumitaw sa momentum, nagpalit siya ng style at sinalumula sa ere ang isang battle axe. Agad nag-adjust ang weapon master trait niya sa bagong bigat at balanse ng sandata. Sa isang mabagsik na pababang palo, dinurog niya ang depensa ng susunod na umatake, ipinapakitang kahit anong sandata, nagiging laruan sa kamay niya. Umatras ang mga nakapaligid na Slavers, nanginginig sa takot habang nagsiliparan ang mga kasamahan nilang parang sirang manika. Saka lang nila naintindihan, hindi sila lumalaban sa desperadong alipin, kundi sa halimaw na nakasuot ng balat ng tao. Pero nang hamupas sandali ang immediate na panganib, sumalpok sa kanya ang realidad ng pagod na katawan. Hingal kabayo siya, hinggang putol-putol, tumutulo ang pawis sa mukha habang naglalasaw ang adrenaline at pumapalit ang sobrang pagod. Ang katawan niyang normal pa rin sa base, nanginginig sa sobrang pagka-overuse sa limit. Nag-atubili ang natitirang Slavers, bakas ang takot sa mukha nila, pinapanood ang isang tao na pidgel ang isang buong squad. Sa sandaling iyon, lumitaw sa harap ng mata niya ang asul na holographic window, sinasabing sobrang bilis umakyat ng weapon proficiency niya dahil sa masterful hands. Nakatitig siya sa kumikislap na text, hindi makapaniwala. Nasa level 6 na agad ang skill niya, isang milestone na normal, inaabot ng linggo ng pag-grind. Tumingin siya sa nanginginig niyang kamay at naintindihan ang pangit na totoo. Legendary ang mga skill niya, pero ang stamina niya, mabilis nang nauubos. May dulong takot na gumapang habang pinagmamasdan niya ang battlefield, at sa malayo, tanaw niya ang daan-daang kalabang papalapit. Sobrang simple ng math. Halos imposibleng mabuhay. Malayo sa maalikabok na kaguluhan, biglang nag-shift ang eksena sa pulang liwanag ng madilim na throne room, kung saan may mga aninong nanunood na tahimik. Nakahiga ng nakasandal ang Desert Queen sa mataas niyang trono, at ang boses niya, puro lasong dismaya habang pinag-uusapan ang palpak na ekspedisyon. Kumikitid ang kumikislap niyang pulang mata habang tinititigan ang nangangatog na figure na nakaluhod sa harap niya. Si Isabella, ang Snake Princess, halos damaykit na ang noo sa sahig. Hindi kayang salubungin ang tingin ng reyna o tiisin ang nakakasakal na hiya. Lalong lumamig ang boses ng reyna habang nilalantad niya ang tunay na panganib ng pagkabigong ito. Kapag may isang saksi na nakatakas, babagsak lahat ng sisi sa lungsod niya, at masisira lalo ang marupok na posisyon niya sa mga tribo ng disyerto. Sa isang iglap ng kamay, sinintensyahan niya si Isabella sa isang brutal na cleanup mission. Kailangan niyang bumalik sa Keltsman Desert at patayin ang lahat ng naiwang gumagalaw. Walang makakaligtas, walang ebidensya, walang palusot.
Pagbangon ni Isabela para umalis, nagbigay ang reyna ng manipis na lasong awa. Pangako na kapag nagtagumpay ang misyon, mawawasak ang sumpang nakagapos sa kaluluwa ni Isabela. Parang sampal ang mga salitang iyon. Hinalo ang kahihiyan sa puot, at sa pinakailalim, isang maliit na sindi ng pag-asa. Sa ilalim ng nagbabagang araw ng disyerto, sumakay si Isabela sa higanteng hydra. Hinihila ng hangin ang maitim niyang buhok habang tinitingnan niya ang battlefield sa ibaba. Sa pagitan ng buhangin at bangkay, may nakita siyang imposibleng bagay, isang aliping buhay pa. Hinawakan ni Kim ang espada niya para makabalanse, at habang humuhupa ang adrenaline, mas ramdam niya kung gaano siya ka-exposed. Lumabo ang paningin niya sa pagod, hanggang bitin-bitin habang pilit niyang pinipigilan ang pagbagsak ng tuhod niya. Sakto nang bibigay na siya, tumunog ang isang himalang chime at may system message na lumitaw sa harap niya, puno na ulit ang health at mana niya. May biglang sigla na bumuhos sa mahihina niyang kalamnan, tinatanggal ang pagod na halos humila sa kanya papunta sa kamatayan. Bumalik ang lakas sa katawan niya. Naging matalas ulit ang mga pandaman niya, at sa ilang segundo lang, nakatayo na siya ng diretsyo, parang handa sa round 2. Ang mga Slavers, walang kamalay-malay sa bigla niyang recovery, sumugod palalo, sabik tapusin ang akala nila'y mamamatay na biktima. Nawasak kaagad ang yabang nila nang biglang matakpan sila ng napakalaking anino, kasunod ng napakalakas na hampas ng buntot ng hydra na gumiling sa formation nila. Itinaas ni Kim ang tingin, halo ng takot at pagkamangha sa mata niya nang ma-realize niya, dumating na ang tunay na boss ng lugar. Nakatayo si Isabela sa isang matalim na bato, at ang presensya niya parang bigat ng bagyo, nagpapalamig sa dugo ng bawat natitirang buhay. Kusa namang gumalaw ang Great Sage trait niya, sinusubukang i-analyze siya. Level 8 siya, isang numerong diretsyo pakamatayan para sa sinumang baguhan. Sa lore ng Panji niya, hindi linear ang levels, exponential. Ang kahit sinong lampas level 7, itinuturing na catastrophic threat. Ang level 8 na nilalang, Apex Predator, katumbas ng guild masters at raid-ending bosses na kailangan ng full party para lang subukan. Harapin ang isa ng mag-isa. Hindi laban yun, sentensya yun. Pero sa gitna ng nagbabag na status window, may isang mahalagang detalye. May sumpa siyang direktang konektado sa Desert Queen. Nanlaki ang mata niya habang kumukonekta ang gamer brain niya sa mga piraso. Ito na ang obscure lore detail na pwedeng maging lifeline niya sa imposibleng laban na to. Tinitigan siya ni Isabela na may nakakakilabot na lamig, kinikilala ang galing na ipinakita niya kanina, pero binabaliwala ito sa harap ng absolute authority ng misyon niya. May nakakasakal na killing intent na umapaw mula sa katawan niya, dumilim ang hangin, at nagpakita ng spectral na ahas sa likod niya, parang divine executioner. Halos wala siyang oras para mag-react bago siya biglang nawala sa pwesto niya, gumalaw ng sobrang bilis na hindi na kaya ng mata ni Kim. Sa isang tibok lang ng puso, nandyan na siya sa harap, naka-unsheath na ang espada, nakaposisyon na para putulin ang ulo niya. Dumating ang atake na parang isang malabong guhit, puno ng tiyak na kamatayan. Pero sa mismong piraso ng segundong iyon, imbes magpanik o mag-block, ngumiti si Kim, kumpiyansang smirk na parang nakita na niya ang eksenang ito dati. Hindi niya sinalag ang espada gamit ang bakal. Ginawa niya gamit ang salita. Sumigaw siya ng tanong, isang salita na nagpahinto sa espada niya ilang pulgada lang mula sa balat niya. Sa biglang paghinto ng strike, may malakas na bagzo ng hangin na dumaan sa buhok niya, habang ang talam ng sandata niya nakadikit halos sa lalamunan niya. Napatigil si Isabela, nanlaki ang mata, at nabasag ang flawless niyang composure sa bigat ng forbidden knowledge na binanggit niya. Umuuga ang hangin sa tensyon habang nakatitig siya sa mga mata niya, unti-unting nawawala ang murderous intent, napapalitan ng halo ng gulat at nag-aalangan na kuryosidad. Kalma niyang binigkas ang nakatagong lore ng karakter niya, at sinabi niyang isa siyang star-bearer,
may kakayahang basahin ang kapalarang nakasulat sa mga sinaunang bituin. May hindi natitinag na kumpiyansa sa tono niya nang ialok niya sa kanya ang tanging bagay na pinakagusto niya, isang paraan para basagin ang sumpa ng reyna. Parang suntok sa sikmura ang banggit ng pag-angat ng sumpa. Lumaki ang mga mata niya, at nagbanggaan ang pag-asa at pagdududa. Unti-unti, lumuwag ang stance niya at ibinaba ang sandata, patunay na tumama ang desperadong pastahan ni Kim. Sa loob niya, ibinunyag niya ang totoo. Ang Starbearer ay isang specific na NPC class na kailangan para ma-transcend ang level cap ng laro. Ayon sa lore, para matanggal ang sumpa ng reyna, kailangan niyang makuha ang Blessing of Stars mula sa ganoong karakter. Pinagmasdan niya si Isabela, napansin ang bahagyang panginginig sa balikat niya, habang nilalabanan nito ang malakas na uhaw sa kalayaan. Sa sandaling iyon, alam niyang panalo na siya. After all, siya mismo ang nag-design ng character niya. Si Isabela, originally, ginawa para maging tragic figure sa laro. Isang protagonist na dapat naglalakbay sa buong mundo para makita ang true ending. Pero naabandon siya, naipit sa desyertong ito dahil nagsimula si Kim sa ibang rehiyon. Naging ibon siyang nakakulong sa hola ng narrative limitation. Binasag ni Isabela ang katahimikan, tinanong ang pangalan niya, medyo lamambot ang tono, unti-unti na siyang tinetratong. Posibleng tagapagligtas, hindi na pagkain. Mabilis siyang nag-adjust, at ginamit ang pangalang Randolph, sakto sa misteryosong persona na ginagawa niya. Tumalikod si Isabela, pumapagaspas ang pulang kapa habang inanunsyo niya na postpone muna ang execution niya, bigay ng pansamantalang kaligtasan. Pero bago tuluyang umalis, lumingon siya na may nakakatindig balahibong tingin, nagbabala na kung kasinungalingan ang pangako niya, pupunitan niya ang katawan niya sa paraang mas masahol pa sa kamatayan. Seryoso ang banta, puno ng tunay na galit, wala ng espasyo para duda. Inutusan niya ang mga tauhan niya na ituring si Kim bilang honored guest, biglang tumalon ang status niya, mula alipin, naging VIP. Lumabas ang asul na system message, kinukumpirma ang completion ng main quest isa, survival. Sunod-sunod na notifications ang bumaha sa paningin niya, habang ang constellations of fortune at battle nagbibigay ng reward sa kanya sa pag-survive sa isang sitwasyong dapat 100% patay na siya. Nang tuluyang hamupa ang adrenaline, bumagsak siya sa lupa, pagod na pagod. Sa wakas, tumama sa kanya ang kabaliwan ng katotohanan na buhay pa rin siya. Isa pang notification ang lumabas, sobra taas ng score niya, ay record ito sa Global Hall of Fame. Lumipas ang oras, at ang ingay ng digmaan na palitan ng malamig na katahimikan ng Moonlit Palace ni Isabela. Jarring ang shift, mga nagtataas ang marble pillar, malambot na asul na ilaw ng lantern, at usok ng mainit na tubig sa Royal Bathhouse ang pumalit sa dugo, buhangin, at bakal. Lumubog si Kim sa marangyang paligan, unti-unting nagre-relax ang mga kalamnan habang binubuksan niya ang loot window niya. Nasa tuktok ng listahan ang legendary Sword of Mela, kumikislap. Sa ilalim nito, may mas bihira pa, ang Soul of the High Dragon. Nakatitig lang siya, tulala. Isang beses lang ito lumabas sa buong history ng laro. At nandoon pa ang huling item. Isang basag na piraso ng gintong kaliskis. Maikli at nakakaunizi ang description. Allows limited synchronization between reality and Pangea. Wala siyang ideya kung paano ito uunawain. Bago pa siya makapag-isip, bumukas ang pinto ng bathhouse, kasabay ng bugzo ng mainit na hangin. Tatlong magaang nakadamit na maid ang pumasok, nakangiti, sabay yuko. Normal na luho para sa mga noble, pero purong bangungot para sa kanya. Mabilis ang tibok ng puso niya, pero pinilit niyang magpakakalma sa boses. Paalang hugasan niyo, yun lang. Nang damaykit ang kamay nila sa balat niya, samapol ulit sa kanya ang sobrang realistic na pakiramdam ng mundong ito. Ang totoo nito, sobra namang totoo. Bulong nila sa isa't isa, at lalo siyang kinabahan.
Sigurado siya, tinutesting siya ni Isabela, gusto nitong malaman kung totoo siyang star-bearer. Pumikit siya, tinago lahat ng emosyon. Biglang may mahinang hingal na pumutol sa katahimikan. Pagdilat niya, may asul na system window na nakalutang sa pagitan nila, hindi niya ito pinatawag. Kumislap ang window, pinapakita ang Hall of Fame rankings, at sa ilalim nito, isang mas nakakatakot na eksena, isang countdown papunta sa breakdown ng panji niya. Bumilis ang tibok ng puso niya. Sinuyod niya ang rankings, at parang may martel yung tumama sa kanya nang makilala niya ang mga pangalan sa ilalim niya. Hindi ito random na players. Mga kilala niya, mga nakasama niya sa laban. Ibig sabihin, nandito rin sila. May system chime na pumutol sa pag-spiral ng isip niya. Dahil sa rank niya sa survival quest, naka-unlock na ang logout feature. Hanord Star-Bearer, sabat ng boses ng maid, pinuputol ang pagkakablangka niya. Napalingon siya, talon ang puso, halos mabitawan niya ang persona niya. Grasya, mint chocolate, mga dating kagild niya. Natrap din sila sa bangungot na to. At ngayon, sa wakas, may paraan ng makalabas. Kumislap ang asul na warning. Logging out will leave your physical form vulnerable. Wala na siyang pake. Sumabog ang pag-asa sa dibdib niya, maliwanag at nakakabulag. Bigla siyang tumayo, tumalsik ang tubig. Umalis kayo. Kailangan kong makipag-ugnayan sa mga bituin. Napatigil ang mga maid, litong-lito. Nang di sila agad gumalaw, ginamit niya ang pangalan ni Isabela, sinabing maaapektuhan ang powers niya kapag may disturbo. Nanalo ang takot. Umatras sila at isinara ang pinto. Mag-isa na siya sa wakas. Bumagsak siya pabalik, nanginginig sa luwag ng dibdib. Akala niya, habang buhay na siyang makukulong dito. Sa isang malalim at nanginginig na hinga, pinindot niya ang log out. Lumabas ang warning sa screen, pinaaalalahanan ang player na mag-ingat. Kapag namatay ang character sa laro, mamamatay rin ang player sa totoong buhay. Pagkatapos ipakita ang mensahe, kinumpirma ng system na matagumpay ang logout process. Habang unti-unting kumakalas ang ulirat ni Kim, bigla itong bumulusok pabalik, parang may sumabunot sa kanya, at napadilat siya na may sakal na hingal. Wala na siya sa disyerto. Nasa gaming chair na ulit siya. Nanginginig ang buong katawan niya, basang-basa sa malamig na pawis, at parang lalabas sa tadyang niya ang puso niya sa sobrang bilis ng tibok. Naririnig niya ang pamilyar na ugong ng electric fan sa kwarto. Napatawa siya ng pilit, nanginginig ang kamay habang hinahawakan ang mukha niya. Siguro nakatulog lang siya sa sobrang tagal ng grind. Siguro panaginip lang yung lahat. Pumasok sa game world. Imposible. Kalokohan. Sinubukan niyang paniwalaan. Halos gumana na. Hanggang sa nakita niya yun. May maliit na bagay na nakapatong lang sa gilid ng desk, kumikislap sa ilaw. Tumigil ang hininga niya. Gumalaw mag-isa ang mga daliri niya. Inabot iyon at marahang hinawakan ang gintong piraso. Yung kaparehong fragment na nakuha niya sa laro. Malamig ang metal, mabigat, totoo, hindi maitatanggi. Doon na nabasag ang marupok niyang pagdenay. Mabilis niyang sineksik sa bulsa ang fragment, habang namumuo ang panik sa dibdib niya. Dahan-daang lumulubog sa isip niya ang nakakatakot na ibig sabihin nito. Wasak na ang hangganan ng laro at realidad. Humarap siya ulit sa computer, umaasang may konting normal na babalik. Pero napatigil siya, nanigas. Wala na ang homepage ng laro. Wala na ang buong interface. Puro static at kumikislap na parang mamamatay na TV ang screen. Biglang may sigaw sa labas. Napalingon siya sa bintana, at nanlamig ang dugo niya. May napakalaking insektoid na halimaw na gumagapang sa gilid ng apartment building, sinasalamin ng apoy ang makantab, matigas na katawan nito. Sa ibaba, mga halimaw na parang mula sa bangungot, nilala pa ang mga tumatakbong tao, pinipinturahan ng karne at dugo ang buong syudad. May mga pulis na nagpapaputok ng baril sa dambuhalang mantis-like na halimaw sa gitna ng kalsada,
pero tumatalbog lang ang bala sa naka-armored nitong exoskeleton. Kumalog ang phone niya sa mesa, umilo ang nakakatakot na emergency alert. Unidentified attack sa buong rehiyon. Nanghina ang tuhod niya, bumagsak siya sa sahig, mababaw ang hininga, dumudulas ang salamin sa ilong niya. Umalingaw-ngaw sa ulo niya ang babala ng system kanina. Ang hangganan ng realidad at panji niya ay gumuguho. May asul na holographic screen na lumitaw sa harap niya, kinukumpirma ang kinatatakutan niya. Collapse progress, 76.6%. Accelerating. Napatingin siya sa gintong fragment na nalaglag sa sahig. Nag-iisang ebidensya na pwedeng gumana ang game logic dito. May manipis, marupok, desperadong pag-asa na sumiklab sa dibdib niya. Sumunggab siya sa fragment, nanginginig ang daliri habang sinasapo ito. Kung totoo ang mga halimaw dito, baka totoo rin ang mga item. May blinding light na, sumiklab sa kamay niya, at agad tumugon ang system. Nag-project ng Sword of Makila, at Sword of the Hydreigon and Soul sa lumulutang na digital inventory. Hinawakan niya ang kumikislap na pulang gem, pero mabilis siyang nanas nang mapansin niyang hindi gumagana ang pamilyar na double-click gaya sa laro. Kumikinang ang interface sa harap niya, pero wala siyang alam kung paano i-activate ang power ng item nang walang usual na controls. Lumabas ang bagong system window, nagpapaliwanag na ang sirang piraso ng Golden Rule ang nagbibigay daan sa Reality Pangenius Synchronization. Pero kailangan niya itong i-trigger mismo, nakafocus ang buong loob sa fragment. Sumabog ang isang napakatingkad na halijing gintong liwanag, niyanig ang buong kwarto habang nag-emerge ang pisikal niyang katawan sa in-game character niya, si Randolph. Sumirit sa kanya ang lakas, mana, at hinasa niyang instincts, habang naghahalo ang laman at code sa iisang anyo. Samantala, patuloy na nilalamon ng kaguluhan ang syudad. Kapal na usok sa hangin. Nasusunog na mga sasakyan, nakatihayang mga katawan sa basag na kalsada. Isang nanay ang tumatakbo sa gitna ng impyerno, karga ang batang anak na babae. Habang sumisingit sa paligid nila ang halakhak at sigaw ng mga halimaw. Umiiyak ang bata, hinahanap ang tatay niya, pero nanginginig at hinihingal ang nanay habang sinasabing mahahanap sila nito basta magpatuloy silang tumakbo. Sa itaas nila, may malaking tipak ng konkreto na napigtas mula sa gumuguhong gusali, bumabagsak na parang mabalasat na ulap. Tumama ito sa lupa ng may brutal na lakas. Napailag ang bata, gamulong sa basag na semento. Naipit naman sa mga durog na pader ang nanay, umaagos ang dugo sa mukha nito. Isang dalagang naka-business attire ang sumugod, halatang takot na takot pero pilit inaabot ang batang babae. Alam na ng nanay na huli na para sa kanya. Kahit nanginginig ang boses, ipinakiusap niyang dalhin ng estrangherang iyon ang anak niya at tumakbo. Kaya niyang isugal ang huling sandali niya para mabuhay ang anak. Hinayla ng estranghera ang batang umiiyak, sabay atras ng mabilis, sakto lang na may malaking aninong tumabon sa nanay na naiwan. May higanting halimaw na parang bulaklak na laman ng petals na bumuka sa harap ng naipit na babae, naglalantad ng nakakasukang bunganga na mabilis na sumugod sa kanya. Tinakpan ng estranghera ang mata ng bata, hindi kayang panuurin ang kahihinatnan ng babaeng nagligtas sa kanila. Tapos, may matinis na sipol na humiwas sa hangin. May sumabog na asol na liwanag sa alikabok, kasunod ng napakalakas na tunog ng isang bagay na napilas. Isang napakalaking espada ang dumaan, hinati ng malinis ang katawan ng halimaw, pinutol ang dambuhalang nilalang sa isang overkill na tagpa. Nakatitig ang dalaga, hindi makapaniwala, yakap ang bata, puso niya kumakabog ng todo habang nare-realize na buhay pa sila. Halo ng ginhawa at pagkabigla ang humigop sa hininga niya. Sa gitna ng usok, nakatayo ang isang lalaki na nakamodernong damit. Kalma ang mukha niya, halos malamig, nang lumingon siya ng bahagya sa kanila. Bago pa makapagsalita ang babae, umuga ulit ang lupa. Isang napakalaking ulo ng serpent ang sumulpat mula sa usok,
iisang pulang mata nitong nagliliwanag sa gutom. Sumigaw ng babala ang babae. Umatras ang nilalang, sumabog ang dugo nito sa kalsada habang pinapanood ng sibilyan ang imposibleng labanan sa harap niya. Pero hindi pa tapos ang peligro. May mga panibagong leeg na may kaliskis na lumitaw mula sa usok, isa-isa, hanggang mabunyag ang totoo. Isang multi-headed hydra, nakatayo ang mandirigma sa likod nito, matatag, at sinabihan ang mga sibilyan na huwag gagalaw. Siya na ang bahala sa halimaw. Tumangala ang babae, takot na napalitan ng pagkamangha, habang nasasaksihan niya ang lakas na lampas sa kahit sinong tao. Nakikita sa kanya ang isang tagapagligtas kung saan kanina lang, puro desperasyon ang meron. Patuloy na nagbanggaan ang mandirigma at ang hydra, espada niya kumikislap na parang kidlat habang pinuputol niya ang mga bahagi ng halimaw ng sobrang precise. Habang tumatakbo ang eksena, ikinukwento ng narration na global ang phenomenon na to. Mula sa mga disyerto malapit sa pyramids hanggang sa mga kalsada ng Paris, biglang lumitaw ang mga halimaw, winuwasak ang sibilisasyon ng nakakakilabot na bilis. Pero hindi tuluyang walang laban ang sangkatauhan. May mga awakened, mga player na ngayon ay may kakayahang dati nasa laro lang. At lumaban sila gamit ang lakas na parang lampas tao. May close-up ng isang kumikislap na armor na nagmamaterialize sa totoong mundo, simbolo na tuluyan ng humalo ang kapangyarihan ng laro sa realidad. May isang karismatikong player na nakatayo sa ibabaw ng tangke, taas ang espada habang ginaganahan ang mga sibilyan, pinapangakuan sila ng proteksyon. Sumisigaw siya tungkol sa pagkakaisa at tapang, kumakalat ang boses niya sa mga phone ng mga nanginginig na survivors. Umaalingaw ang boses niya sa guho ng syudad, sinusubukang kumbansihin ang lahat na may pag-asa pa. Pero sa isang malayong luxury apartment, may lalaking maitim ang buhok na nanunood sa broadcast. Tinawag niyang tanga ang player, sayang daw ang lakas sa drama imbes kunin ang tunay na kapangyarihan. Sa kamay niya, pinapaikot niya ang isang kumikislap na gintong fragment, tinukoy ng system bilang sa player na massacre. Isang top-tier ranker, pinisil niya ang fragment at malamig na binulong na sa mundong gumuguho, kapangyarihan, hindi kabaitan, ang magiging tunay na pera. May lumabas na holographic ranking board sa harap niya, pinapakita ang final results ng survival quest. Naningkit ang mata ni Massacre habang tinitingnan ang listahan, nag-iinit ang inis nang makita niyang panglima lang ang pangalan niya. Sa tuktok, si Randolph. May hawak na 220 points. Isang numerong sobrang absurd na kahit veteranong tulad ni Massacre, napataas ang kilay. Samantala, sa lalim ng mundong tinawag ngayong Game Reborn, nadeduce niya na kapag namatay ang pinakamalakas na karakter ng isang player, hinihila ang player papunta rito. Kaya biglang may malalakas na tao sa buong mundo. Dinagdag pa ng system na kahit mare-reset ang hitsura at gear nila, nananatili ang mga hidden talent at mastered abilities. Sa bathhouse, pinagdudugtong ang clues mula sa mahabang history niya sa Panji niya. Na-realize niyang kung may mga halimaw sa realidad, may mga player namang lumilitaw sa game world. Habang lalong lumulubog ang katawan niya sa mainit na tubig, pumipila na sa isip niya ang pattern. Yung mga akal ang glitches noon, lumalabas ngayong sinadyang interference. Naalala niya, ang Demon Realm Expedition. Ang brutal na endgame quest na muntik na niyang makuha gamit ang previous character niya. Sumulpot sa isip niya ang imahe ng tapat niyang knight na nakaluhod sa gitna ng napakaraming espada, puno ng despair. Larawang tumatak sa isip niya bilang sagisag ng dating pagkabigo. Naaalala niya kung paanong bigla na lang nagloko ang NPC mercenary na inarkila niya noon. Gumagawa ng mga reckless na choice, sinasabutahe ang mission sa pinaka-critical na sandali. Ngayon niya lang tuluyang naintindihan. Hindi yun bug, mga summoned players din sila. Bawat isa, may sariling agenda. Tumayo siya mula sa bath, rumaragasa ang tubig sa masigla na niyang katawan, habang tumitigas ang desisyon niya.
Kung target na siya noon, ngayon na mas mataas ang rank niya. Mas malaki ang threat niya, at mas mahalagang target. Naglakad siya sa marangyang hallway ng palasyo ni Isabela, ramdam niya sa bawat hakbang ang bigat ng gumuguho na hangganan. Wala nang tunay na ligtas. Hindi sa mundong ito, hindi rin sa kabila. Pumasok siya sa Grand Throne Room kung saan nakahiga ng eleganteng nakabalandre si Isabela sa mataas niyang trono, kumikislap ang mata niyang parang sa ahas. Bahagya siyang yumuko, saka nagtanong si Isabela kung dumating na ba siya para tuparin ang pangako niya. Walang pag-aalangan niyang sinalubong ang tingin nito at sumagot ng kumpiyansa, handa na sa susunod na yugto ng pag-akyat niya. Pero bago siya makakilos, iniangat ni Isabela ang kamay, sinabing may kondisyon siya sa hihilingin nito. Napatigil si Isabela nang maputol siya ni Kim sa kalagitnaan ng pangungusap. Walang takot na ipinahayag ang sarili niyang hinihingi bago pa siya makapagnegosasyon. Diretso niyang sinabi ang gusto niya. Gusto niyang makapasok sa sanctuary. Isang request na sobrang taas, sobrang kapal, kaya pati siya, saglit na napatigil. Kalma niyang ipinaliwanag ang dahilan. Kung ang unang quest ay survival, ang susunod ay class acquisition. At kukunin niya ang pinakamataas na class na posible. Lumabas sa harap niya ang system window, kinukumpirma ang objective niya. Main quest, obtain a class. At ang sanctuary ang nakamark bilang critical path sa evolution niya. Nakatindig ang palasyo sa ilalim ng bilog na buwan, tahimik ang mga bulwagan maliban sa patak ng dugo. Nagkalat sa malamig na sahig na bato ang mga bangkay ng mga gwardya, baluktot ang mga braso at binti, bitik ang armor, bawat bangkay patunay sa karahasang nangyari. Si Isabela, kalmado lang, pinupunasan ng dugo sa espada niya, iniwan ang pulang bakas sa gloves niya. Ang buhok niyang may pulang line ang nakapalibot sa mukhang walang bahid ng pagsisisi, na parang ang pagpatay ay normal lang na routine. Nakatayo sa likod niya si Kim Park Hyun-mi ang naninigas. Pinanood niyang ubusin nito ang buong squad na parang wala lang, sobrang precise at nakakatakot. Walang pag-aalinlangan, walang sayang na galaw, puro kamatayan lang. Nanuyo ang lalamunan niya, na-realize na kung pumalpak yung pangungumbinsi niya kanina, nakahandusay na rin siguro ang ulo niya sa gitna ng mga bangkay. Nandito na tayo, sabi niya. Sa harap nila, may hagdanan pababa sa nakakapasong dilim, parang may hininga ang hangin na mabigat at bulok. Pero yung kulay ubing mayasma na umiikot sa paligid nila, wala lang sa kanya. Umiilag, parang bumabangga sa hindi nakikitang barrier. Ang level 2 na player, walang karapatang pumasok sa high-grade dungeon. Pero dahil sa sobrang lakas ni Isabela, nagmumukhang madali lang gawin ang exploration subquest. Pero hindi lang objective ang nagpapatakbo sa kanya. Habang tumuntong ang paa niya sa unang baitang, obtain a class, nakaukit sa utak niya ang linyang iyon. May ngiti sa labi niya habang ini-scroll niya ang reward conditions. Nakabase ng buo sa performance nila sa dungeon run ang tier ng class na makukuha niya. Hindi siya nandito para lang sa common profession, o sa glorified beginner role. Isa lang ang gusto niya, ang legendary class na binubulong-bulong lang sa pinakamalalim na sulok ng meta ng Panji niya. Bumilis ang tibok ng puso niya sa ideya na siya ang unang makakakuha nito. Bigla, may kamay na kumapit sa balikat niya, parang bakal na kawit, pinahinto siya sa gitna ng hakbang. Saan ka pupunta? Senggal niya. Itinuro niya ang unahan, nakangising mayabang, pinapakita ang manipis, halos hindi makita na trap bridge na muntik na niyang tapakan. Biglang naputol ang pang-aasar niya, sinabing sumakit bigla ang binti niya para ilihis ang usapan. Umupo siya ng mababa, parang papakawawa, at sinabing buhatin na lang siya. Nakatitig lang si Isabela sa kanya, hindi makapaniwala. Pumutok ang galit niya, namula ang mukha niya habang sumisigaw. Hindi makapaniwala sa kapal ng isang alipin na humihingi ng royal carry. Tinamaan niya si Isabela ng malamig na loika.
Binal ika niya, kapag nag-aksaya sila ng kahit isang segundo, aabutan sila ng pursuit squad ng Queen at matatapos ang lahat bago pa magsimula. Kumuyam ang panga ni Isabela, pero wala siyang maipangtapat. Sa inis na may halong tanggap, binuhat sa likod niya, at unti-unting gumuho ang pride niya sa harap ng urgency ng misyon. Pero imbes sa tulay niya ituro, tinuro niya ang walang lamang kawalan. Napasigaw si Isabela, nagpapanik, tinatanong kung nababaliw na ba siya. Wala namang path sa direksyong yun, puro walang hanggang dilim lang. Pero nagpumilit siya. Umalangaw-ngaw ang huling sigaw niya habang sabay silang tumalon sa kailaliman. Bumagsak silang ulo muna sa umiikot na kadiliman. Sa gitna ng paglaglag, pumutok ang kanang mata ni Park sa neon blue na liwanag. Ina-activate ang nakatagong mutant trait na nakasilyo sa loob niya. Parang nabalat ang realidad, unti-unting nabubunot ang mga layer nito, at lumitaw ang mga geometric na istrukturang hindi nakikita ng normal na mata. Mga hagdan, mga plataporma, mga suporta na hinabi sa ibang dimensions. In-adjust niya ang trajectory nila ng sobrang precise, at bumagsak silang matigas sa isang hindi nakikitang platform. Dumulas ang boots ni Isabela sa tila manipis na hangin. Nakatitig siya sa wala sa ilalim nila, tulala. Kahit mataas ang ranggo niya bilang commander, wala siyang alam na secret path dito. Umikot ang suspicion sa isip niya. Paanong alam ng isang low-level na alipin ang mga nakatagong daan? At bakit kaya niyang tiisin ang nakakasakal na demonic pressure na siya mismo, hirap kalabanin? Samantalang siya, halos hindi man lang hinihingal. Casual na pinutol ni Park ang pag-iisip niya, tinutukso siya na mukhang takot pala siya sa heights. Sinagot siya ni Isabela ng tinging punong-puno ng pagpatay at isang matalim na utos. Tumigil ka nga, hinigpitan niya ang hawak niya kay Park, utak niyang paikot-ikot, iniisip ang imposibleng lawak ng kaalaman nito, at ang unnatural niyang kalmadong aura kahit nasa bingit sila ng kamatayan. Hindi na mapigilan ang kuryosidad, tumingin siya diretso sa mga mata nito at tinanong ang matagal nang gumugulo sa kanya simula pa nang malaglag sila sa abyss. Nagkita na ba tayo dati? Hindi niya sinagot. Bumaba si Park mula sa likod niya ng steady, sabay akyat sa mga kumikislap na ethereal stairs na unti-unting lumilitaw sa ilalim ng paa niya. Itinaas niya ang kamay niya, hinayaang mag-ipon ang magic energy sa mga daliri niya na parang usok. Ibig sabihin, nakita. Lumakas ang liwanag sa paligid nila, hamaba ang mga anino nila sa hagdanan habang tinapos niya ang pangungusap sa malambot at malungkot na katotohanan. Pero hindi mo pa ako nakikita. Nabasag ang nakakabulag na liwanag. At naiwan sila sa isang mapayapang demuhang burol. Nasa malambot silang lupa, ligtas na sa abyss, silang dalawa lang. Kalmadong ipinaliwanag ni Park na dumaan sila sa isang domain barrier. Isang sinaunang filter na tinatago ang sanctuary sa mga di karapat-dapat at binabaluktot ang itsura nito sa mata ng mga outsider. Alam ng memorya niya, malapit nang magising ang unang trial. Sa loob ng batong bangin sa tabi nila, may isang pulang mata na biglang bumukas, tumitibok sa sinaunang mekanikal na galit. Mula sa mga anino ng sanctuary, unti-unting gumalaw ang mga batong figura, nabubuhay sa una nilang pagkislot, habang isa-isang nagliliyab ang pulang core sa loob nila. Isang napakalaking golem ang lumabas mula sa lupa, ang pusong apoy nito naglalagablab na parang maliit na araw. Nakilala ni Park ang rune na nakaukit sa dibdib nito. Isang upper-tier guardian, kayang i-one-shot siya nang hindi man lang napapagod. Tumingin siya kay Isabela na may pilyong ngiti, tinanong kung gumaling na ba ang leg cramp niya para makipagbakbakan. Hindi pa siya natatapos sumagot nang bumagsak ang higanteng kamaong bato. Umungol ang golem, katawan nitong puro bato na nakatayo sa tuktok nila. Isang balakid na hindi kayang talunin ng simpleng brute force lang para sa normal na tao. Hindi nag-aksaya ng oras si Isabela, mga dagger na kahugot, katawan niya nagiging isang pulang guhit sa harap ng maliwanag na core ng golem. Nakasentro ang tingin niya,
puro patayan ang intensyon, at idineklara niyang matatapos ang laban bago pa talaga magsimula. Tina-target ang bawat joint, hinahati ang enchanted stone na parang marupok na salamin. Sobrang precise ng bawat hiwa. Nagsimulang mabasag ang higanti sa gitna ng pag-atake, ibigay sa imposibleng bilis niya. Pinanood siya ni Park na may kontentong ngiti, halos natawa sa kabaliwan ng isang assassination type na character na binabaklas ang isang halimaw na ginawa para mag-tank ng buong party. Naging kumikislap na pira-piraso ang golem, hindi kinaya ang sobrang layo ng stats nila. Luming landing si Isabela sa gitna ng mga guho, blades niya tumutulo pa ng liwanag, malinaw na patunay na ang level 8, hindi lang numero. Isang realm ng lakas na lampas sa mortal. Habang humuhupa ang alikabok, biglang lumabas ang asul na system window sa harap ni Park, napaigtad siya. Inaalok siya ng system ng Golem Maker class, sinasabing dahil magkasama sila, counted na kill niya ang pinatay ni Isabela. Napatigil siya, interesado. Ang summoner type na classes, sobrang bihira at kilalang versatile sa Pangea. Ang Golem Maker, high tier, pinag-aagawan ng mga veteranong player na handang magsakripisyo kung makukuha nila ito ng sobrang aga sa run. Pero tumigas ang mukha ni Park. Sa kontroladong galaw, pinindot niya ang decline, tinatanggihan ang reward na papangiti sana sa halos kahit sinong player. Umuga ang lupa ng sobrang lakas, at ang madilim na lilang anino ay sumirit mula sa ilalim na parang masamang usok. Ramdam agad ni Isabela ang pagbabago, umiikot siya, nakataas ang dagger, habang may bagong, mas malaking panganib na lumilitaw. Nag-ikot ang purple energy, nagtitipon sa isang napakalaking anyo na mas mataas pa sa lahat ng naunang golem. Lumabas ang system message, ina-announce ang paggising ng Ancient King. Ang tunay na Panginoon ng bundok na nakalibing sa ilalim ng isang walang pangalang bituin. Tumangala si Park sa umiikot na dilim, tumitigas ang ekspresyon niya habang inaamin sa sarili na ang nilalang na pakay niya. Dumating na, may napakalaking ulong parang serpent na bumaba mula sa anino. Mga matang purple na kumikislap na parang dalawang bulalakaw, nag-iilaw ng presensyang parang Diyos at Verdugo sa iisang anyo. Hininga pa lang ng halimaw, yumanig na ang hangin, pinaandar ang mga batong nakakalat sa paligid. Magkatabi sina Park at Isabela, dalawang mukhang walang kwentang nilalang na nakatingala sa Ancient King na sinamba at kinatakutan ng henerasyon. May huling warning na kumislap sa paningin ni Park, sumisigaw na sobrang layo ng level niya, sobrang kulang para sa level 10 na challenge na nakatayo ngayon sa harap nila. Parang bumagsak na bundok ang bigat ng aura ng Ancient King sa kanya, pinipiga ang hangin sa baga niya hanggang mawalan siya ng hininga. Sa itaas, umiikot sa langit ang Mountain Guardian, ang napakalaking katawan nito tinatakpan ng araw na parang buhay na eclipse. Napilit siyang ngumiti, nanginginig, at sumulyap kay Isabela, half-jokang na tinanong kung inaasahan ba nitong siya lang ang lalaban sa halimaw na yun mag-isa. Bago pa makasagot si Isabela, umatake na ang ahas. Bumagsak ang buntot nito na parang meteoro, binagsak ang lupa sa isang alon ng bato at alikabok, agad na nilang inilantad ang sarili nilang kahinaan. Naitapon si Isabela palayo, gamulong sa basag na lupa, hirap na hirap umiwas sa shockwave na pumuputol sa mismong lupang dinadaanan niya. Nakatayo si Park sa gitna ng guho, nakapilit ang pilit ng ngiti sa labi habang nare-realize niya kung gaano kalala ang mali sa mabait na guide description niya. Napahilamo si Isabela, pilit tumatayo, at tinitigan siya na may halong gulat at gustong pumatay dahil sa reckless niyang pagsisinungaling. Nakatitig lang si Park sa dambuhalang serpent, totoo ang gulo sa mukha niya. Iniisip kung bakit yung guardian na dati niyang kilala bilang medyo friendly, ay naging parang executioner na walang utak ngayon. Umihip si Ancient King Drummit, isang his na nanginginig hanggang buto nila, parang kulog na nakaipit sa katawan. Humihingi ito ng isang bagay, patunayan ng mga sumalakay ang halaga nila sa pamamagitan ng laban.
Umarang si Isabela sa kanya at sumigaw, humihingi ng paliwanag kung bakit yung guardian na pangako sa kanya ay sinusubukan silang ubusin ngayon. Pero nalunod ang mga salita niya sa panibagong cataclysmic strike, kaya napilitan siyang sumayaw sa gilid ng kamatayan para lang makaligtas. Pilit na umiwas si Isabela sa sunod-sunod na palo ng buntot, bawat hampas nito nag-iiwan ng malalalim na bangin sa lupa. Sumisigaw siya kay Park para sa utos, paos na ang boses, habang si Park naman desperadong inuungkat sa utak niya kung bakit nagbago ang timeline. Biglang tumama sa kanya ang realization, parang kidlat. Yung nawawalang piraso ng puzzle, kumabit na sa wakas. Naalala niya ang nakalimutang lore tungkol kay Drummit, ang sinaunang guardian na naging matalino sa pag-inom ng spiritual energy ng isang fallen star. Sa nakaraang buhay niya, na-clear niya ang sanctuary na to gamit si Willem, isang karakter na nakaabot na sa level 10 at nakamit ang transcendence. Ang presensya lang ni Willem noon, sapat na para mapaluhod ang mga halimaw. Dahil sa lakas na iyon, agad siyang kinilala ng servant. At ginabayan papunta sa reward ng walang labanan. Simple pero brutal ang logic. Rumerespeto lang si Drummit sa lakas. Lahat ng mas mahina sa kanya, automatic target. Kinagat ni Park ang hinlalaki niya sa inis, na-realize na bilang level 2 weak lang, hindi siya tinitingnang challenger. Tinitingnan siyang pagkain. Samantala, si Isabela, literal na nakikipagbuno kay kamatayan. Parang basahan siyang pinapailan lang sa ere, tapos ibinabagsak sa lupa, dumudulas sa dumi habang nakatayo sa ibabaw niya ang guardian. Ang legendary assassin skills niya, hinasa para sa precise kills, halos walang silbi laban sa god-tier monster na ginawa para mag-burn ng buong hukbo. Hingal na hingal, doon niya lang na-realize na kinakain ng poison ng sanctuary ang stamina niya, kaya bawat galaw pakiramdam niya mabigat at mabagal. Bumaba ang malaking ulo ni Drummit, kumikislap ang crimson eye nito habang nagdududa kung nagkamali ba ito sa assessment niya bilang star bearer. Sakto nang babagsak ang huling tirang pangpugot sa kanya, may boses na parang utos ng hari ang sumigaw sa gitna ng kaguluhan. Inuutusan ng halimaw na huminto. Sa pagkagulat ni Isabela, tumigil ang higanteng serpent sa gitna ng atake, umatras ang buong katawan nito sa sobrang bigat ng awtoridad sa iisang command na iyon. Nanliit ang higanteng pulang mata, nakatutok ngayon sa maliit na tao na naglakas loob magsalita na parang siya ang may-ari ng buhay nito. Sa paningin ng servant, saglit na nag-overlap ang silhouette ng intruder sa lumang alaala ng tunay na master nito. Lumakad si Park na may yabang na parang royalty, at buong tapang niyang sinabi na siya ang pagbabalik ng dati nitong Panginoon, si Willem. Nag-aatubili ang dakilang ahas, umiikot ang dila nito sa hangin, pilit inaayos sa isip kung paano magiging iisang tao ang maliit, marupok na tao sa harap niya at ang legendary transcendent na minsan niyang pinagsilbihan. Saglit na parang naghalo ang nakaraan at ngayon. Tapos, biglang nabasag ang pag-aalinlangan sa isang malakas na tawang umuga sa buong bundok. Umalangaw-ngaw ang boses ni Drummit, parang rumaragas ang kulog, pinagtatawanan ang kapal niya. Tinawag siyang mas mahina pa kaysa sa stone golem sa labas, hindi raw karapat-dapat ni tumayo sa harap niya. Sa boses nitong puno ng halos malambing na alaala, inalala niya si Willem bilang perpektong tao, perpektong katawan, walang hanggan ang kapangyarihan, at tanging nilalang na tinanggap niyang tunay na master. Ibababa ni Drummit ang ulo niya, boses nitong parang gumugulong na kulog sa bato, nagbabala. Ang star, sinusunog sa abo ang mga hindi karapat-dapat sa mismong paglapit pa lang. Hinarap niya ang banta na may kalmadong ngisi, tinutokso ang serpent kung natatakot ba itong palitan ng bagong master. Umismid ang halimaw, nakikita lang sa kanya ang marupok na bata na madudurog sa isang kagat. Pero umiiral ang ancient pact, at ang kuryosidad na hindi nito matakasan. Kahit pilit tumatanggi, napilitan ng guardian na pumayag na maging guide niya. Hayaan daw ng star na sunugin ang impostor. Mas magandang parusa iyon kesa lamunin niya ito ngayon.
Tahimik na sumunod si Isabela, hindi maintindihan kung paano niya napatahimik ang isang god-tier monster nang hindi man lang nagbunot ng espada. Naglakad sila papasok palalo sa sanctuary hanggang sa bumukas ang kuwebo sa isang napakalawak na chamber. Sa gitna nito, may napakataas na stone altar na parang tumutusok sa madilim na lilang langit. May mga kakaibang motes of light na lumulutang na parang abo sa paligid, walang pakialam sa gravity, at ang hangin, parang mabigat na pwedeng ikalunod. Itinuro niya ang nakapatong sa tuktok ng altar, at ipinaliwanag na iyon ang pinanggagalingan ng kapangyarihan ng buong sanctuary. Nasa ibabaw ng kumikislap na sill, may isang puting bungo, sobrang linas, na naglalabas ng sinaunang presensya. Hindi yan relic, sabi niya kay Isabela. Iyan ang mismong star, ang mukha ng fallen goddess Lee. Nang mamatay ang kambal na diyosa, nabasag ang divinity niya sa 32 fragments na kumalat sa buong kontinente. Ang mga fragment na iyon, kinikilala bilang stars. Nagbibigay ng transcendence sa sinumang makakakuha. Maingat niya itong inangat mula sa sill, pinipili ang evolution kaysa takot. Sumabog ang init sa sandaling binalot ng kamay niya ang artifact. Binalot ang balat niya ng nakakabulag na pulang liwanag na parang sinusunog pati hangin. Sumigaw si Isabela. Tinatawag ang pangalan niya, boses nitong napupunit habang sumabog ang skull sa isang haliging apoy na nilamon siya ng buo. Umuga ang sanctuary sa lakas ng apoy. Si Drummit, nakaikot sa gilid, tumatawa na parang kulog, natutuwa sa taong naglakas loob humawak ng divinity na wala naman siyang lakas para pasanin. Sa loob ng impyernong apoy, kinagat niya ang panga niya at tiniis. Walang sigaw, walang takbuhan. Inalala niya ang rule na alam lang ng mga tunay na veteranyo. Ang star, pinapatay ang magnanakaw, hindi ang pinili. Dahil sinuong niya ang path ng guardian imbes mandaya, hindi siya pwedeng kuhanin ng kamatayan. Mas hinigpitan pa niya ang hawak niya sa buto, hanggang sa magkaroon ng maliliit na bitek dito. May chismis na ganito lang nangyayari kapag na-unlock mo ang true potential ng star. Sumabog ang skull na parang basag na salamin. Pero imbes pira-pirasong buto, isang bugzo ng buhay na liwanag ang sumambulat palabas. May lumabas na sinaunang bagay, parang buhay. Ang attribute ng void, umiikot sa paligid niya na parang bagyong kosmiko. Nag-condense ang mga hidden traits niya, nagbanggaan sa bagong kapangyarihan, at unti-unting lumino ang mundo habang may boses na kosmiko na nagsalita mula sa labas ng realidad. Ang nakatayo sa harap ng pagkawasak, dumating na. Umatras ang apoy, iniwan siyang walang galos. Balot ng kumikislap, nagbabagong aura na kaya pang baluktutin ang mismong kulay sa paligid. Ang mana niya, nagbago na. Naging star energy, at umangat siya sa bagong class, star successor. Si Isabela, hindi na niya alam kung mortal na kaibigan pa ba ang kaharap niya, o Diyos na nakahubog sa anyong tao. Balot sa liwanag na parang divinity, hinarap niya ang tingin nito at binato ang tanong na babago sa lahat. Tinatanong niya kung ano ang hinahanap niya. Simple ang tanong, pero napatigil si Isabela, lutang pa rin sa gulong iniwan ng power na nasaksihan niya. Nang magsalita siya, lumabas ang sagot na hilaw, walang takip. Gusto niyang makaalis sa sumpang disyertong ito, at mabawi ang bloodline na ninakaw sa pamilya niya. Tahimik siyang nakinig, tapos ngumiti. Inalok niya si Isabela ng kalayaan, at daan pabalik sa bloodline niya. Pero sa isang kondisyon lang. 1 taon ng absolutong pagsunod. Walang palusot, walang usapan, walang tawad. Pagkatapos noon, pangako niya, ibabalik ang tadhana nito. Iniabot niya ang kamay niya, matatag ang mga daliri, mabigat ang boses sa awtoridad. Hindi tulad ng reyna mo, sabi niya. Hindi ako nagsisinungaling. Bumagsak ang mga salita niya na parang maso. Si Isabela, dating mandaragit sa hanay ng mga asasin. Kumalabog ang tuhod, lumuhad siya. Gumuho ang pride sa harap ng instinct. Yumuko siya sa star successor na nakatayo sa itaas niya.
Lumipat ang tingin ni Park sa nakapulupot na higanti sa tabi, nagmamasid.